sa ating pong kapamayan ng buong puso. You're my Lord and you're my Savior. Magandang gabi po sa inyong lahat, mga kapatid, mga kababayan, mga minamahal. Ako po muli ay magbabahagi ng salita ng Diyos ayon lamang po sa nasusulat, sapagat ito po ang mahalaga sa ating buhay, ang salita ng Diyos, sapagat ito po ang magbibigay sa atin ng magtuturo sa atin sa tamang daan, sa tunay na aral, katotohanan, sapagat ito po ay nakasulat na ang sabi nga po sa Kawikaan 30 talatang 5, sabi po dito ay bawat salita ng Diyos ay subok, siya'y kalasag sa kanila na nagsisipagkanlong sa Kanya.
Huwag kang magdagdag sa kanyang mga salita. Baka kanyang sawayin ka at masunduan kang sinungaling. Kaya dito po tayo dapat mga kapatid ay pakatandaan natin ang mga salitang ito. Sa atin po ba na member tayo ng mga iba't ibang sekta, mga relihiyon, sila po ba na ating sinasamahan ay nananahan po ba sa aral ng Panginoong Jesucristo o sa aral ng ating Panginoong Diyos? Sapagat mula pa po sa lumang tipan hanggang sa bagong tipan, mga kapatid, ay tunay nga po na ipinangangaral po yan na huwag tayong magdadagdag sa anumang salita ng Diyos o anumang ating narinig na aral mula sa Diyos. Huwag nating dadagdagan yun. Sapagat ang sino mang magdadagdag ay masusumpungang sinungaling. So, maraming tao na nagsasabi na, "Brad, hindi naman kami nagdadagdag kasi ang aral nga po namin ay full gospel." Kaya lang, mga kapatid, sabi nila full gospel, pero makikita din po natin na mayroon silang mga maling aral. May aral sila na sumasalungat sa nasusulat. Ano po? Bawal po talaga yan Bakit po? Kasi, ang sabi rito, sa Kawikaan nga po, ulitin po natin 30 talatang 5, bawat salita ng Diyos ay subok. Siya'y kalasag sa kanila na nanganganlong sa Kanya. Huwag kang magdagdag sa Kanyang mga salita. Baka Kanyang sawayin ka at masunduan kang sinungaling. So, dito nga po talagang ipinangangaral na ang salita ng Diyos ay hindi dapat dadagdagan. Ngayon, pwede na bang bawasan kasi huwag dadagdagan? Nakasulat din po yan dito sa 12:32 ng Deuteronomio. Pwede bang bawasan ang salita ng Diyos dahil hindi pwedeng dagdagan? Basahin po natin dito sa Deuteronomio 12 talatang 32. Mga kapatid, ang sabi rito, sabi ng Panginoon, basahin po natin. Kung anong bagay ang iniuutos ko sa iyo ay siya mong isasagawa. Huwag mong dadagdagan ni babawasan. Ayan. Malinaw po ang nakasulat, mga kapatid, na anumang bagay na iniuutos ng Diyos sa atin, huwag daw tayong magdadagdag, huwag tayong magbabawas. Ang sabi, anumang bagay na iniuutos ko sa iyo ay siya mong isasagawa. Huwag mong dadagdagan, huwag mong babawasan. Kaya dito ay makikita natin na talaga pong bawal dagdagan ang salita ng Diyos. Bawal bawasan ang salita ng Diyos. Dati po kasi nung ako ay bago pa lang po sa church, nakaharap po yung isang pastor ng Pentecostal. Sabi niya po kulang daw po ang Bible. Kasi daw marami daw pong isinulat o marami daw pong ginawa si Kristo na hindi na isulat sa aklat na ito. Kaya ang sabi niya, Brad, kulang ang Biblia. Kasi nga maraming ginawa si Kristo, si Jesus Christ, na hindi nasulat sa aklat na ito. Ngayon, ang sabi ko po, sinagot ko po, na ayon din po sa Juan, Kapitulo 20, talatang 31, ang sabi roon, ngunit ang mga ito'y nangasulat upang kayo'y magsisampalataya
na si Jesus ay ang Kristo, ang anak ng Diyos. At sa inyong pagsampalataya ay magkaroon kayo ng buhay sa kanyang pangalan. So malinaw po dun mga kapatid. Sa Ebanghelyo ni Juan, Kapitulo 20, talatang 31 na ang mga ito ang wikay na ay sulat o nangasulat upang kayo'y magsisampalataya na si Jesus ay ang Kristo, ang anak ng Diyos. At sa inyong pagsampalataya ay magkaroon kayo ng buhay sa kanyang pangalan. So, sapat na po Sapat na po ang nasulat na ito. Hindi na po kailangang sabihin pa natin na kulang. Kasi pag sinabing ang mga ito'y naisulat upang kayo'y magsisampalataya na si Jesus ang Kristo, ang anak ng Diyos. At sa inyong pagsampalataya ay magkaroon kayo ng buhay sa kanyang pangalan. So sapat na po. Sa mga kasulatang ito na naisulat, hindi po sinabing kulang, kundi sapat upang kayo'y magsisampalataya na si Jesus ang Kristo, ang anak ng Diyos. At sa inyong pagsampalataya ay magkaroon kayo ng buhay sa kanyang pangalan. So sapat na po na tayo ay magtamo ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng naisulat sa mga kasulatang ito. Sapat na po Kaya, sino mang tao na magsasabi na kulang ito kasi nga po maraming ginawa si Jesus Christ na hindi naisulat sa aklat na ito. Hindi po totoo yun mga kapatid, mga kababayan. Ang totoo po, sapat na po itong naisulat upang sa ating pagsampalataya sa ating Panginoong Jesucristo na siya ay anak ng Diyos, magkakaroon tayo ng buhay sa kanyang pangalan. So, ngayon tingnan natin, tama ba ang sinabi ng pastor na sabi niya, kulang daw itong Biblia. Kasi nga po marami daw pong ginawa si Jesus Christ na hindi isinulat sa aklat na ito. Totoo nga po ba yun? Basahin nga po natin mga kapatid. Sa 34:16 ng Jeremias o ng Isaias, ang sabi rito, inyong saliksikin sa aklat ng Panginoon at inyong basahin. Kahit isa sa mga ito ay hindi magkukulang. Walang mangangailangan ng kanyang kasama sapagkat iniutos ng aking bibig at pinisan sila ng kanyang espiritu. Kita niyo po. Ang sabi rito sa ating binasa, Isaiah 34:16, inyong saliksikin sa aklat ng Panginoon at inyong basahin. Kahit isa sa mga ito ay hindi magkukulang. Walang mangangailangan ng kanyang kasama sapagkat iniutos ng aking bibig at pinisan sila ng kanyang espiritu. Kaya po yung pastor nung basahin ko po ito sa kanya, wala na po siyang maisagot Bakit? Hindi po kulang ang salita ng Diyos. Hindi po kulang ang aklat ng Panginoon. Sapagkat hindi raw ito magkukulang. Wala ring pangangailangan ng kasama. Kasi ang wika iniutos ng bibig ng Panginoon at pinisan ng kanyang banal na espiritu. So makikita natin na maraming tao na nagtuturo, binabalintuna yung katotohanan, binabaluktot, niloloko yung aral, sinisira ang salita ng Diyos para lang sa kanilang sariling turo, kanilang sariling pakinabang. Ngunit dito ay mababasa natin na ang aklat ng Panginoon ay hindi magkukulang. Hindi nangangailangan ng kanyang kasama sapagkat iniutos ng aking bibig at pinisan sila ng kanyang espiritu. Kaya po mga kababayan, magnilay-nilay po tayo
sa atin pong lahat na mga nakapakinig ng pangangaral na ito, at sa lahat ng aking mga kasama na nagtuturo, nangangaral ng katotohanan, walang bawas, walang dagdag, at walang pagkapilipit at walang sariling pagpapaliwanag, ay ito po, mga kapatid, ang aming pinanghahawakan, ang aral na ayon sa nasusulat. Bawal pong dagdagan. Ang sabi sa Kawikaan, binasa natin na huwag kang magdagdag sa kanyang salita. Baka kanyang sawayin ka at masumpungan kang sinungaling. Bakit po? Sapagkat sa talatang 5:30 ng Kawikaan, bawat salita ng Diyos ay subok. Siya'y kalasag sa kaniya na nagsisipagkanlong sa kanya. Kaya lahat ng mga nagnganganlong sa salita ng Diyos, ito'y kalasag. Sino ka man, kung ikaw ay nanganganlong sa salita ng Diyos, ang iyong kalasag ay ang salita ng Diyos. Kaya bawal pong dagdagan. Kasi pag dinagdagan mo na yan, hindi na po yan dalisay na salita ng Diyos. Pag yan naman po iyong babawasan, ganun din po yan. Hindi na po yan dalisay na salita ng Diyos. Sapagkat ayon po sa Deuteronomio 12:32 na binasa natin, kung anong bagay ang iniuutos ko sa iyo, siya mong isasagawa. Huwag mong dadagdagan ni babawasan. Malinaw po yan, mga kapatid. Talaga pong mula pa nung lumang tipan hanggang ngayon, ganun pa rin po yan. Ang salita ng Diyos ay hindi dapat dagdagan at hindi dapat bawasan. Sapagat ang wika'y sapat ito. Ang wika ni Apostol Juan, ang mga ito'y nasulat upang kayo'y magsisampalataya na si Jesus ang Kristo, ang anak ng Diyos. At sa inyong pagsampalataya ay magkaroon kayo ng buhay sa kanyang pangalan. Kaya po, mga kapatid, mga minamahal, mga kaibigan, mga kapatid ko kay Kristo, sa mga nakikinig at nanonood yan, ito po ang katunayan ng tunay na pananampalataya. Ito rin po ang katunayan ng tunay na pangangaral ng katotohanan. Ano po yon? Hindi nagbabawas, hindi nagdadagdag. Kung ano ang iniutos ng Panginoon, ginagawa. Huwag mong dadagdagan, huwag mong babawasan. Ngayon, sabi din po sa Isaias, mga kapatid, sa kautusan at sa patotoo, kung hindi sila magsalita ng ayon sa salitang ito, tunay na walang umaga o walang ilaw sa kanila. Ano po? Kaya dito po, mga kapatid, ay talaga pong pinatutuhanan ng Diyos na dapat kung anong aral po, anong itinuturo ng Panginoon ay hindi po tayo dapat magdagdag at magbawas. Ano po? Kaya po, mga kapatid, sa katotohanan po tayo manangan. Ano po? Ang salita ng Diyos ay dalisay. Dalisay po. Hindi po natin dapat yan dagdagan. Hindi po natin dapat bawasan. Sapagkat dalisay po yan . Yan po yung nakalagay sa, tingnan nyo po dito sa 2 Timoteo, ano po? Ayon po dito, sabi ni Apostol Pablo, kasi nga po binasa natin dalisay. Bawat salita ng Diyos ay subok. Siya'y kalasag sa kanila na nagsisipagkanlong sa kanya. Huwag kang magdagdag sa kanyang mga salita. Baka kanyang sawayin ka at masunduan kang sinungaling. Kaya nga po, ang salita ng Diyos ay subok yan. Wala pong kulang dyan. Kasi nga po, hindi yan kailangan bawasan, hindi kailangan dagdagan. Kasi ang wikay, ang mga ito'y naisulat
upang kayo'y magsisampalataya na si Jesus ang Kristo, ang anak ng Diyos. Kaya ano pong patunay na itong wika'y makapagliligtas sa atin? Sapat na po ito. Tayo ay manampalataya ayon sa nasusulat. Sapat na po na ang mga ito'y magbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan. Tayo po, ang ating pong tungkulin ay sumampalataya sa nasusulat. Huwag tayong magbawas, huwag tayong magdadagdag. Tunay po ba yan, mga kapatid? Nasulat po yan. Basahin po muna natin dito sa Timoteo. Sa ikalawang Timoteo, sa kapitulo 3, talatang 14. Datapwat manatili ka sa mga bagay na iyong pinag-aralan, at sa pinagkaroonan mo ng katunayan, yamang nalalaman mo kung kanino mo nangatutuhan. At mula sa pagkasanggol ay iyong nalalaman ang mga banal na kasulatan na makapagpapadunong sa iyo sa ikaliligtas sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Ang lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Diyos ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo na nasa katuwiran. Anong layunin? Upang ang tao ng Diyos ay maging sakdal, tinuruang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. Yan. Ang mga kasulatan daw po, mga kapatid, ay sabi ni Apostol Pablo kay Timoteo, manatili ka sa mga bagay na iyong pinag-aralan. Ano po ba yung pinag-aralan ni Timoteo? Yung po bang pagpapalago ng kanyang ministeryong sarili? Nakatulad ng ginagawa sa Bible School na yung kanilang mga tinuturuan na maging pastor magta-church planting, gano'n. Tapos kung paano magkumbinsi sa tao na mahikayat. Yun po ang kanilang aral Hindi po talaga nila ipinupokus ang tao kung paanong manatili sa nasusulat. Yan po ang karamihan ng natutunan sa Bible School at saka sa mga tao na nag-aaral sa pagmiministeryo o sa pagmiministro. Ang kanilang aral ay galing na sa sarili nilang diskarte o sarili nilang aral. Hindi po ayon sa nasusulat sa banal na kasulatan. Bakit po? Kasi si Timoteo ay inutusan o tinuruan ni Apostol Pablo na manatili ka sa mga bagay na iyong pinag-aralan. Yamang nalalaman mo kung kanino mo nangatutuhan. Kanino nga ba niya nangatutuhan yun? Sa talatang 15, at mula sa pagkasanggol ay iyong nalalaman ang mga banal na kasulatan na makapagpapadunong sa iyo sa ikaliligtas sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Kita nyo? Ang tunay po na magdudulot ng kaligtasan ay yun pong banal na kasulatan Banal na kasulatan. Hindi po kasulatang gawa-gawa ng mga ministro, ng mga pastor, aral na gawa-gawa nila. Hindi po doon ang buhay Wala po doon ang kaligtasan Kasi ang kaligtasan, ang sabi ni Apostol Pablo ay mula sa pagkasanggol ay iyong nalalaman ang mga banal na kasulatan na makapagpapadunong sa iyo sa ikaliligtas. Kita nyo, mga kapatid? Ang banal na kasulatan, ang mga banal na kasulatan, ang aklat ng Panginoon, ang salita ng Panginoon. Dito po natin matutuklasan ang tunay na karunungan tungo sa ikaliligtas. Paano maliligtas? Sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Kaya sino man po ang nagtuturo na hindi na mahalaga sa kanila na ang kanilang mga miyembro ay magbasa ng Biblia, naku po, mga kapatid, malabo po ang kaligtasan dyan. Kasi ang tunay na kaligtasan,
yung pananampalataya na nagmumula sa kasulatan, mula sa banal na kasulatan. Kasi yun ang magpapatunay na ang pananampalataya mo ay tunay na nakaangkla kay Kristo. Kasi anong klaseng pananampalataya kay Kristo kung ang iyong pananampalataya ay hindi naman naaayon sa salita ni Kristo? Kasi nga po, ang kaligtasan ng wika ay sa pamamagitan ng kasulatan. Malalaman mo, matututunan mo, magkakaroon ka ng karunungan at kaalaman sa ikaliligtas sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Kaya yung mga aral na hindi ayon kay Kristo, hindi po talaga yan makapagliligtas, mga kapatid. Yung mga aral na mga dinagdag ng tao, hindi po yan makaliligtas. Kasi nga po, labag kay Kristo yan. Meron pong nagpupumilit na napapakinggan ko na inihalimbawa nila si Maria Magdalena, si Deborah, na yun daw kaya daw pwede daw po magpastor ang babae. Kasi daw si Deborah at si Maria Magdalena. Saan nyo naman nabasa yan? Na si Maria Magdalena pastor. At saka si Deborah, saan mo nabasa na siya ay pastor? Hindi naman siya pastora Siya ay hukom sa Israel. Kumbaga, yung hukom, wala naman pong sinabi na siya ay pastora ng Israel Wala pong ganun Bakit? Kasi labag po yun sa salita ng Diyos. Na ang sabi sa Isaiah 3:12, tungkol sa aking bayan, mga bata ang namimighati sa kanila. At mga babae ang nangagpupuno sa kanila. O bayan ko, silang nagsisipatnubay sa iyo ay magliligaw sa iyo at sisira ng daan ng iyong mga landas. Yan po Paano mong ipipilit na si Deborah ginawang pastora? Hindi po pastora yun. Siya po'y hukom sa Israel. O tinuturo niya sa bayan. Kaya lang, huwag ninyong sasabihin na pastora yun, mga kapatid. Talaga pong sa atin, mga kababayan, wala naman pong sinabi na ang mga babae bawal ng magsalita sa publiko, ipahayag ang katuwiran ng Diyos, ipahayag si Kristo. Wala pong ganung pahayag. Pero yung pamunuan mo, ang iglesia ng Panginoon, ang bayan ng Diyos, na siyang pinili ni Kristo upang kanyang maging alagad, bawal po yan. Malinaw po na nakasulat yan. Unang-una po, kapag pinamumunuan mo po ang bayan ni Kristo, lumalabag ka Dahil si Kristo ang ulo ng iglesia. At wala siyang itinalagang pastora dyan. Ang itinalaga niya dyan, mga propeta, ebanghelista, pastor at mga guro. Walang sinabing mga pastora at guro. Wala pong ganun. Kaya isa pong halimbawa yung sinasabi ko. Doon sa mga nagpupumilit. Pag bawal, bawal po yan. Kahit anong gawin ninyo. Kahit ipangangatwiran nyo pa yan. Kasi labag kayo sa nakasulat. Labag kayo sa nakasulat, mga kapatid. Pag labag sa nasusulat ang inyong pananampalataya, ayan po ay hindi po kaligtasan ang dulot niyan. Ang linaw po Sinabi na po ni Isaias yan Hinula na po ni Isaias yan sa 3:12 na yung bayan na pinamumunuan ng mga babae, anong klaseng bayan po yan? Di yung bayan ng Diyos. Kasi ang sabi niya, o bayan ko Sabi ng Diyos, o bayan ko, silang nagsisipatnubay sa iyo, magliligaw sa iyo at sisira ng daan ng iyong mga landas. Ngayon kayo nagpupumilit sa sarili ninyong aral, sarili ninyong turo, wala pong kaligtasan sa inyo. Bakit? Malinaw po Ang sabi ni Apostol Pablo kay Timoteo, manatili ka
sa mga bagay na iyong pinag-aralan. At sa pinagkaroonan mo ng katunayan, yamang nalalaman mo kung kanino mo nangatutuhan. At mula sa pagkasanggol ay iyong nalalaman ang mga banal na kasulatan na makapagpapadunong sa iyo sa ikaliligtas sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Yan po mga kapatid. Dito po natin makikita ang tunay na kaligtasan eh. Dito po natin matatagpuan ang tunay na karunungan, kaligtasan, makapagpapadunong sa atin sa ikaliligtas. Ano yun? Yung aral sa Bible School? Hindi po. Yung aral ng banal na kasulatan. Yan po mga minamahal ko. Yan po ang tunay na makapagpapadunong sa atin sa ikaliligtas, ang mga banal na kasulatan. Ano po yung banal na kasulatan? Sabi ng Panginoon 34:16 ng Isayas, inyong saliksikin sa aklat ng Panginoon at inyong basahin. Kahit isa sa mga ito ay hindi magkukulang, hindi mangailangan ng kanyang kasama, sapagkat iniutos ng aking bibig at pinisan sila ng kanyang espiritu. Kaya anuman po ang gawin nating pangangatwiran, kapag ang ating aral ay labag sa nasusulat, tiyak po yun mga kababayan, ligaw na aral po yan. At hindi po makapagliligtas yan. Kasi ang tunay pong makapagliligtas ang mga banal na kasulatan. Dito po natin masusumpungan ang katotohanan. Saan? Sa mga banal na kasulatan. Ang wikay, iyong nalalaman ang mga banal na kasulatan na makapagpapadunong sa iyo sa ikaliligtas sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. So totoo po pala yung sinabi ni Juan na ang mga ito'y naisulat upang kayo'y magsisampalataya na si Jesus ang Kristo, ang anak ng Diyos. At sa inyong pagsampalataya ay magkaroon kayo ng buhay sa kanyang pangalan. Yan po mga kapatid. Talaga po kahit anong gawin po nating pangangatwiran, ang salita po ng Diyos ang mananayo. Wala po tayong magagawa. Dahil sinabi na po ng Diyos yan Ano man ang gawin nating pangangatwiran, kapag labag sa salita ng Diyos ang ating pangangaral ay wala pong kaligtasan. Kasi ang kaligtasan po, masusumpungan lamang kay Kristo Jesus. Paano? Paano masusumpungan kay Kristo Jesus ang kaligtasan? May basihan po. Ano po ang basihan? Bible School? Hindi po. Sa era? Hindi po. Kay ministro? Hindi rin po Sa Watchtower? Hindi po. Sa Sabadista? Hindi rin po. Wala po dun. Masusumpungan natin ang tunay na kaligtasan kay Kristo Jesus. Saan po natin masusumpungan yan? Sa pamamagitan ng banal na kasulatan. Yan po mga kababayan. Na ang wikay ang mga banal na kasulatan ay makapagpapadunong sa atin sa ikaliligtas sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Kaya kapag ang aral ay hindi ayon sa banal na kasulatan, anong pananampalataya po ang maitatanim sa atin? Katotohanan ba? Kasi ang katotohanan po, dito lang po Kasi ang banal na kasulatan ng wikay, kinasihan ng Diyos. Mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo na nasa katwiran. So talaga pong sasawayin ka Kaya nga ang sabi sa Kawikaan, anong sabi? Huwag kang magdagdag sa kanyang mga salita. Baka kanyang sawayin ka at masumpungan kang sinungaling. Ay dito po sa ating binasa ang wikay, ang mga kasulatan na kinasihan ng Diyos ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo na nasa katuwiran.
Yan. Kaya talaga pong pag ika'y ang aral mo'y kasinungalingan, ay talaga pong sasawayin ka ng katotohanan. Sasawayin ka po talaga eh. At masusumpungan ka pang sinungaling. Pag ikaw ay nagdadagdag sa salita ng Diyos. Pag ikaw na may nagbabawas, ganun din po yun. Kasi ang sabi sa 8:20 ng Isaias, ang sino mang nagsasalita nang hindi ayon sa salitang ito, sa kautosang ito, tunay na walang ilaw sa kanila. Yan. Wala pong ilaw sa kanila eh. Si Kristo'y ilaw eh. Kaya pag ang ipinangangaral ninyo hindi ayon sa kasulatang ito o sa kautosang ito ng Panginoon, hindi ayon sa nasusulat, wala pong ilaw sa atin. Wala pong ilaw sa inyo mga kapatid. Si Kristo po ilaw eh. Ngayon, kung ayaw ninyong sumunod sa aral ni Kristo, nang huwag kayong magdagdag, huwag kayong magbabawas, sigurado po walang ilaw sa sino mang nagtuturo na hindi nananahan sa aral ni Kristo. Kaya nga po, dito po natin masusumpungan ang katotohanan eh. Saan po? Sa nasusulat. Kaya nga po sabi ng Diyos, binasa na natin kanina, na kung anong bagay ang iniutos ko sa iyo, siya mong isasagawa. Huwag mong dadagdagan ni babawasan. Kaya nga po, sinabi sa Josue 1:8, ang aklat na ito ng kautusan ay huwag mahihiwalay sa iyong bibig, kundi iyong pagbubulayan araw at gabi, upang iyong masunod na maingatan ang ayon sa lahat na nakasulat dito. Sabagat kung magkagayoy, iyong pagaginahaway ng iyong lakad. At kung magkagayoy, magtatamo ka ng mabuting kawakasan. Yan po mga kapatid, napakasarap pakinggan. Kung ikaw ay nanahan sa katotohanan, masarap pong pakinggan yan eh. Pero pag ang aral mo'y kasinungalingan, magagalit ka po sa akin. Kasi talaga pong tatamaan po ang mali eh. Di po ba? Kaya mga kapatid, malinaw eh. Sinabi sa kawikaan na yan na bawat salita ng Diyos ay subok. Siya'y kalasag sa kanila na nagsisipagkanlong sa Kanya. Huwag kang magdagdag sa Kanyang salita. Baka Kanyang sawayin ka at masunduan kang sinungaling. Ayon din po sa Timoteo eh, na mula sa pagkasanggol ay iyong nalalaman ang mga banal na kasulatan na makapagpapadunong sa iyo sa ikaliligtas sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Ang lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Diyos ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo na nasa katuwiran. Kita nyo po? Kaya talagang ang salita ng Diyos ay sasaway sa iyo kapag ikaw ay nagdadagdag sa Kanyang salita. Kasi ito po'y gagamitin eh. Ang kasulatan din po ang gagamitin upang sawayin ang mga taong nagtuturo ng kasinungalingan. At masusumpungan ka pang sinungaling. Kaya mga kapatid, malinaw po yan eh. Kaya yung mga tao na ayaw nilang pagbasahin yung kanilang mga miyembro ng Biblia, malinaw po yan. Ibig sabihin lang po nun mga kapatid, mayroon silang maling aral. Itinatago nila sa kanilang miyembro kasi pag nagbasa yung kanilang miyembro, baka mabuko. Kasi ang banal na kasulatan po ang magtutuwid eh. Ang banal na kasulatan ang magtuturo, mapapakinabangan sa pagtuturo, sa pagsansala at sa pagsaway, sa ikatututo na nasa katuwiran. Kaya pag ang aral mo'y liko, sigurado po yan, hindi ka matututo. At yung mga nakikinig sa turong liko, hindi mo talaga matututo yan. Walang matututunan yan. Lalo na sa inyo ng mga pastor na nagtuturo dahil sa pera. Nako. Yun po mga tinuturuan ninyo, wala pong matututunan yan na katotohanan. Ang matututunan nyo ng mga tao na yan kasinungalingan po. Kaya tayo po mga kapatid ay manangan sa katotohanan. Ano po ang ating pananganan? Sabi ni Apostol Pablo, manatili ka sa mga bagay na iyong pinag-aralan
At sa pinagkaroonan mo ng katunayan, yamang nalalaman mo kung kanino mo nangatutuhan. Yan. Kaya manatili ka ron. Saan? Sa pasugo? Hindi po. Saan magpapatuloy o saan mananatili? Sa aral ng Bible School? Hindi po. Nakalagay po sa banal na kasulatan. Sa mga aral na mula sa banal na kasulatan. Doon po tayo manatili. Kasi ito po yung makapagpapadunong sa atin. Sa ikaliligtas sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Yan po mga minamahal, mga kababayan. Ngayon, mayroon pa pong isa pang nakasulat na talaga pong bawal dagdagan ang salita ng Diyos. Ano po? Basahin po natin ang unang Korinto 4, talatang 6. Ang mga bagay ngang ito, mga kapatid, ay inianyo ko sa halimbawa sa aking sarili at kay Apolos dahil sa inyo, upang sa amin ay mga tuto kayo na huwag magsihigit sa mga bagay na nangasusulat, upang ang sino man sa inyo ay huwag magpalalo ang isa laban sa iba. Ayan. Kaya talagang bawal po bawal magdagdag. Kasi nandun na daw po yung pagpapalalo. Huwag tayong humigit sa nasusulat. Huwag nating bawasan ang nasusulat. Bakit? Kasi nga po, pag ang tao ay nagdadagdag na sa aral ng Panginoon, yun na po ay nagpapalalo na siya. Kapalaluan, kayabangan. Pag ang tao ay nagtuturo na ng hindi ayon sa aral ng Diyos, ang taong yun ay nagpapalalo na, nagyayabang na. Malinaw po Sa amin ay mga tuto kayo na huwag magsihigit sa mga bagay na nasusulat, upang ang sino man sa inyo huwag magpalalo ang isa laban sa iba. Yan po mga kapatid. Talagang bawal po magdagdag Bawal humigit sa nasusulat. Kasi pag humigit ka na sa nasusulat, ang tawag sa iyo ay mayabang o palalo. Yan po mga kababayan. At nakasulat din po yan sa Apokalipsis o Revelation na talagang may salot pa May salot pa po sa mga taong nagdadagdag sa nakasulat sa aklat ng Panginoon. Bawal po talaga mga kapatid. Basahin po natin ang dito sa 21 o kapitulo sa kapitulo 22, talatang 18. Aking sinasaksihan sa bawat taong nakikinig sa mga salita ng hula ng aklat na ito, kung ang sino man ay magdadagdag sa mga ito, ay daragdagan siya ng Diyos ng mga salot na nakasulat sa aklat na ito. At kung ang sino man ay mag-alis sa mga salita ng aklat ng hulang ito, ay aalisin ng Diyos ang kanyang bahagi sa punong kahoy ng buhay at sa bayang banal na nakasulat sa aklat na ito. Kita niyo? Bawal po talaga magdagdag. Bawal magbawas. Wala ka dapat aalisin sa alinman sa nakasulat sa aklat na ito. Wala ka po talagang aalisin, mga kapatid. At wala ka rin po idadagdag dito. Dahil ito po ay sapat. Sapat na po ito Anong patunay? Sinabi na nga po ni Juan na ang mga ito'y nangasulat upang kayo'y magsisampalataya na si Jesus ang Kristo, ang anak ng Diyos. At sa inyong pagsampalataya ay magkaroon kayo ng buhay sa kanyang pangalan. Kaya sinasaksihan ang wika ni Juan na sino mang magdadagdag sa mga ito ay dadagdagan siya ng Diyos ng salot na nakasulat sa aklat na ito. At kung ang sino man ay mag-alis sa mga salita ng aklat na ito, unang hulang ito, na aalisin ng Diyos ang kanyang bahagi sa punong kahoy ng buhay at sa bayang banal na nakasulat sa aklat na ito. Kaya muli paalala, mga minamahal, sa lahat, sa ating lahat ng mga nakikinig
sa mga sumasampalataya sa nasusulat. Manatili po tayo dito. Ito po ang nakasulat. Manatili ka sa mga bagay na iyong pinag-aralan. Saan po natin pinag-aralan? Sa Bible School? Hindi po eh. Pinag-aralan saan? Sa banal na kasulatan. Doon tayo manatili. Dahil ito ang makapagpapadulong ang wika sa atin sa ikaliligtas sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Sumuli, ang panghihikayat ko po sa inyo lahat mga kapatid, mga kababayan, manatili po tayo sa katotohanan. Ang ating pong pananampalataya ay dapat nakabase ayon sa nasusulat, ayon sa katotohanan. Sapagkat wala pong kulang sa aklat na ito eh. Sabi na po ng Diyos walang mangailangan ng kanyang kasama. Sapagkat iniutos ng aking bibig at pinisan sila ng kanyang espiritu. Muli mga kapatid, mga kababayan, pakatatandaan natin, ang buhay natin sa mundong ito ay maiksi lamang. Ang ating pong pananampalataya, ating panghawakan, anong klaseng pananampalataya? Sa katotohanan po. Ang pananampalataya na ayon sa katotohanan, ayon sa nasusulat sa katotohanan sa aklat ng Panginoon. Dito po natin matututunan. Dito natin masusumpungan ang karunungan tungo sa kaligtasan. Sa nasusulat lamang po, ayon sa banal na kasulatan. Kaya muli, pagpalain nawa kayo ng Panginoon at ilayo kayo sa lahat ng masama. God bless po sa inyong lahat mga kapatid.